Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1 ng Disyembre, 2025 anyo, at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:08 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa naganap na rally. Nationwide po yan, yung trillion peso rally. Ang title ko po ngayon ay Trillion Peso Rally, Nothing to be Compared to INC Rally. Yan po. Hindi pwedeng ikumpara. Opo. Beyond comparison po kasi because simultaneous in various places. May sa Mindanao, may sa Bisaya, may sa Luzon, at marami ang participants, multi-sectoral. May kabataan, may mga manggagawa, may religious leaders, marami po. And they know what they are fighting for. Alam nila ang kanilang pinaglalaban. Kahit na sino doon sa nakikita ko doon sa umatin, ay kahit sinong tanungin, alam kung ano ang sasabihin o ano ang kanyang pinaglalaban. They can explain in detail what they want. Yan po ang kaya nga hindi pwedeng ikumpara yung INC rally. Kasi doon sa INC rally, basta isinugo lang sila, ay ang gusto lang nila ay sumunod sa nakakataas sa kanila. Ay wala yun. Hindi ba? Wala yun. Naandun nga sila. Ipagpalagay mo na mas marami sila, ay pero iisang lugar lang naman sila Doon lang sa Lunita Hindi ba? Ay ito, mayroon sa Lunita, mayroon sa EDSA Shrine, at mayroon pa sa Mindanao at sa Bisaya. Simultaneous po yan na nagaganap. Kaya hindi po ito basta-basta o hindi pwedeng baliwalain. Kasi nga makikita mo doon sa nagrarally, umiiyak na sila Sumisigaw na sila na ayaw na nila ng korupsyon. Ayaw na talaga. Ay bakit naman nangyari yan? Ay noon nga, nung panahon ni Duterte, nasanay sila Chis Escudero. Tinatawalan lang nila yung batas, yung portrait. Pangisi-ngisi lang sila, hindi ba? Ayaw nilang i-implement yung impeachment ni Sara. Ay ayan ngayon ang nangyari. Lumaki ng lumaki. Hanggang sa ganyan na. Napatalsik siya sa pagka-presidente ng Senado. Ngayon ay hinahabol pa yung mga corruption nila. Sila nila Joel Villanueva, hindi ba? Ay ganyan po At ang nakikita ko po dito ay tuloy-tuloy na po ito. Kasi pinag-aralan ko po yung mga salita ng mga tao Talagang hindi na nila babawiin yan. Ikulong yan. Ang gusto nila panagutin. Samantala, ang pinaglalaban naman nung INC rally, demokrasy. Ay ano yan? At saka transparency. Walang specific general term. Walang dadalo dyan sa ganyan. Kung ang pinaglalaban mo lang ay demokrasy. Walang, ayan nga, ay simple, ay isinugo sila ng puno hindi ba? Puno lang ang nagsugo sa kanila Diyan sa mga INC member, isinugo lang sila ng puno at bilang isang member ay gusto nila sumunod sa kanilang puno. Yun lang.
Hindi ba? Na okay naman. Dahil nga ay mayroon silang pagsunod. Ay pero nga ay ang problema ay hindi suportado ng tao yang ganyan. Ang gusto ng tao panagutin kasi na-identify na nila, may nagwi-witness na o may nagpapatotoo na mayroon nang nakikita yung budget saan dumaan ay sa kanila pala yan eh. Hindi ba? Mga insertion na samantalang noon, nung panahon ni Pinoy, sila din ang nagtanggal eh ng yung PDAP. Oh. At sinabi ng Korte Suprema, oo, illegal yan. Oh, hindi ba? Illegal na yan eh. Ngayon, iniba nila. Ang ginamit nila ay insertion. Ayan po eh. Kaya nga, mga ipokrito yan eh. Sila Chis Escudero. Hindi ba? Ayaw daw nila ng PDAP. O, ipagbawal natin ang PDAP. Pero, ay, mas malaki pala ngayon ang nakukuha nila eh. Dahil dyan sa insertion eh. Hindi ba? Kaya nga, ito po ang sinasabi ko sa inyo. Wala pong maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Wala! Kasi nga silang ang gumawa niyang batas eh. Sila din ang, ayan. Hindi ba? Sumusuway sa batas eh. Hindi ba? Oh, pero hindi po iyan ang tatalakayin ko. Ang tatalakayin ko po dito ay irreversible na po iyan. Kasi nga, yung Bible verse na tinatalakay ko noon na hindi ko matapos-tapos, palagay ko, matatapos ko ngayon. Kasi 2 verse lang ang tatalakayin ko ngayon eh. Proverbs 31, verse 8 hanggang 9. At pinipili ko po ito, marami kasi kung mga 100 yan, pwede yan. Pero ito ang pinili ko kasi ito ang naaangkop ngayon sa pangyayari na kung saan may nagrarally o may sumisigaw o may nagmamarcha sa kalsada para dyan labanan ang korupsyon. Ayaw na namin ang korupsyon o kaya ay panagutin sila Chis Escudero, hindi ba? At saka si Joy Villanueva. O, panagutin sila yan. O, yan Bakit? Ay ito po. Proverbs 31 verse 8 hanggang 9. Speak up for those who cannot speak for themselves. Ayan po. Ang Proverbs po, ito epektibo po ito sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa lahat ng lugar o mga ethnic. Lahat ng lahi, epektibo po ito. Speak up for those who cannot speak for themselves. For the rights of all who are destitute. Destitute po, yun yung mga mahihirap. Mga wala nang makain. Hindi ba? Mahihirap, isang kahig, isang tuka. Speak up daw for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy. Ayan po ang nakasulat sa Proverbs 31 verse 8 hanggang 9. Ulitin ko speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Idipinsa daw natin, bigyan natin ng dipinsa. Defend the rights of the poor and the needy. Ayan po, hindi ba? Yung mga mahihirap, yung mga nasa laylayan, at saka yung mga needy. Yung nangangailangan ng kalinga, hindi ba? Ay sino ba? Ay ito nga, kasi wala silang mga abogado yan eh. Yung mga natukhang, hindi ba? Mahihirap lang yun eh. Yung tinukhang nila eh.
O mga isang kahig, isang tuka, walang pambayad sa abogado. Kaya nga ayaw na nilang dalhin sa abogado eh. Ayaw na nilang magsampa ng kaso sa local court kasi wala din mangyayari dyan, sabi nila. Umiiyak na nga sila yan eh. O kaya ngayon, dinala nila sa ICC. Kasi wala na silang believe dyan eh. Wala na silang believe dyan sa local court eh. Wala din mangyayari dyan, sabi nila. Ipasa Diyos na lang ang sabi nila. Mas gusto ko ipasa Diyos na lang. Hindi natutulog ang Diyos, sabi nila. O, pero ang nakasulat ay natutulog ba ang Diyos? O, yung po ang nakasulat. Does God slumber? O, yung po ang nakasulat eh. Oh. Ay siyempre hindi Kaya nagtitiwala sila na may justice pa rin. Pero hindi na dyan sa local court. Maaring dito sa ICC. Oh. Ngayon, ang nilalaban naman nila Bato, nila Robin Hood Padilla, ang nilalaban nila ay Pilipino si Kwan eh. Dito litisin. Ay ayaw na nga eh. Ayaw na nga ng litisin ng mga tao dito eh. Kasi alam na alam nila, yung mga judges, pwedeng bayaran yan. Di ba? O, pwedeng suhulan. The proper word is pwedeng suhulan. O, saan ka makakakuha ng hustisya dyan? Alam nila yan. Alam ng mga tao yan. O, ngayon ay, sige, ayan na, basta naipakita ko na speak up, idipinsa yung mahihirap o ilaban ang mga karapatan ng mga hihirap o mga destitutes, hindi ba? O, ayan. Ngayon, ay dahil yan, tama yan eh, hindi ba? Tama. Ngayon, maraming tao ang gustong gumawa niyan. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, sino po ang nagbibigay doon sa kalooban nila? At nagpapasalamat nga ako dahil nga madidiscuss ko dito ng maigi. Sino ang nagbibigay sa kalooban ng ordinaryong tao o yung mga nagrarally dyan doon sa kalooban nila na yan ang gawin nila? Diyos po ang nagbibigay niyan. Kasi inilalaban nila ang katotohanan. Ayan nga, marami na ang korupsyon, ay ayaw na namin ang korupsyon. Parusahan yung si Chis Escudero. Parusahan mo yan. Yun ang nilalaban nila, ay tama yan. Kaya nga, hindi mamamatay yan. Kasi nga, nanggagaling sa Diyos yung desire o burning desire na ikulong na yan, parusahan na yan. Hindi ba? Ngayon, ay ito ngayon ang susunod na Bible verse. At sinabi ko nga, nagpapasalamat ako dahil may example ako, ayan na. At ito ang ipapaliwanag ko. Sa chapter 7 ng John, chapter 7 po ng John, at saka verse 37 hanggang 39, ito po ang nakasulat. On the last day, that great day of the feast, kapistahan po ito, yung, kasi ang pista dyan sa kanila 1 week ata yan eh. On the last day of the feast, 3 araw. Sa atin, 2 lang, isang dispiras, isang kapistahan, hindi ba? Sa kanila, maraming araw yan, alam ko. Now, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirst, ayan po ang sinabi ni Jesus Christ, nung kapistahan, yung huli, araw ng kapistahan, tumayo si Jesus Christ doon sa harapan. Aywan ko kung saan yan, kung saang lugar yan, hindi ko na muna ni-research, basta maraming tao yan, kasi nga kung kapistahan, maraming estranghero dyan eh. Maraming mga negosyante, maraming mga osyoso, ayan, tumayo siya sa gitna, malamang ito sa plaza ito, sa plaza, sa open square. If anyone thirsts, ang sabi niya, let him come to me and drink.
yan and drink, sabi niya. Pinapainom niya ng, ay tubig nga and drink, sabi niya. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Ayan po ang sinabi niya. Ulitin ko lang if anyone thirst, kung sino man dito ang nauuhaw, sabi niya, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said. Kaya nga, kailangan alam natin ano yung description ni Jesus Christ. Ano ba yung ginagawa niya? Ano ba yung pinagagawa niya? Ano ba yung pangako niya? Ano ba yung gagawin niya sa future? Kailangan alam natin yan. Kasi nga nakasulat, he who believes in me, as the scripture have said. Ano yung scripture? Yung pa yung sinabi na nung unang panahon. Hindi ba? 1,000 years ago, 2,000 years ago, mayroon nang hula sa kanya. Hindi ba? As the scripture has said, out of his belly or out of his heart will flow rivers of living water. Ayan po Ngayon, ito pong living water, ito po yung mga salita natin. Mag-flow po yan sa atin kung tayo ay nasa katotohanan. Kung tayo ay naniniwala kay Kristo, o kung naniniwala tayo na tama yung ginagawa natin, o naaayon sa Scripture. Kasi nga, ang nakasulat ay speak up for those who cannot speak for themselves. Hindi ba? Binasa ko kanina, hindi ba? Isa yan ang turo ng Biblia. Kaya nga itong mga nagwiwilga na itong umaatin ng rally, hindi po hihinto yan. Kasi tama ang pinaglalaban nila Out of your belly will flow rivers of living water. Hindi water ito kung hindi yung desire mo na magsalita. Opo. Yung water dito, yung mga blessing o yung mga salita mo na sinasalita mo, hindi po mawawala yan. Opo. At hindi magpipigilan. Kasi totoo na nangurap ba si Jesus Escudero? Ay oo, nangurap sila yan. Kahit na bayaran niya yung kumilik, walang magagawa yung kumilik. Hindi hihinto po ang mga tao. Kahit na kaibigan niya si George Irwin Garcia, ni Jesus Escudero. Hindi ba? Magkaibigan pala sila yan o attorney niya dinismiss yung kaso. Yung pagtanggap ng 30 million. Ngayon, sinisita naman ngayon ito si Labiano. Sisitahin, ay oo nga naman, ay kung ang bahay mo ay walang 30 million, ay paano ka makapag-donate ng 30 million? Common sense lang po yan Tignan yung asset ni Labiano noong 2022, ilan bang asset niya? Bakit siya makapag-donate ng 30 million? Dapat ipakita yan. Hindi pwedeng paniwalaan lang. Ipakita na baka naman ang totoo ay yung pira ay nanggaling doon sa construction company niya. Hindi lulusot yan at yan ngayon ang sinisita ng BIR. At ayun nga, ay kung hindi niya mapatunayan na ang bahay niya ay worth ng ang ari-arian niya, sabihin natin na ang asset niya ay hindi aabot ng 30 million, ay saan sa kukuha ng 30 million? Hindi ba? Ay lahat po naman yan nag-umpisa yan sa maliit na puhunan Yung puhunan niya, personal money niya. Ngayon, ay bakit ngayon nung mayaman na siya, ihihiwala na yung personal money niya sa kanya? Mali hindi ba? At doon po, nalilito po ang mga tao dyan. Nalilito. Sa Diyos po, wala yan. Na ito ay personal money, ito ay money ng kumpanya. Walang ganyan. Walang ganyan sa palatuntunan ng Diyos. Kung sino ka, iyan ka. Kung ano ang sinabi mo, mananagot ka. Sa Diyos po sinabi lang yan kung ano ang sinabi mo, alangan naman na, halimbawa, ang pangalan mo ay
Pedro, ay bakit ang mananagot ay si Juan, ay ikaw ang nagsalita? Hindi ba? Napapatayin kita. O, Bongbong Marcos, ipapapatay kita. Ay sino nagsalita? Ay si Sara Duterte. Siya mananagot. Ganun po yan. Hindi mo pwedeng ihiwalay na, ay kasi galit siya ay kasi personal. Hindi ganun. Ay dahil political. Ayan po ang nangyayari Pinopolitical lang ako Sabi nila hindi po ganun. Ay simpre, ikaw yan politiko ka Kaya ang mga issue sa'yo, mga political issue. Ganun lang po yan. Hindi mo pwedeng takasan yan. Nililito lang po ang mga tao o nilulugaw ang kaisipan ng mga tao. Ituloy ko lang po but this he spoke concerning the Spirit. Ayan po, Spirit, concerning the Spirit. Ang words po kasi natin are Spirit. Sabi po ni Jesus Christ, the words that I speak to you are Spirit and they are life. Sabi ni Jesus Christ, the words that I speak to you are Spirit and they have life. Sa iba, they have life. O sa iba, they are life. Yun po But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in Him would receive. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Ayan po ang sinasabi ni John. Pero ang kinuha ko lang dito, yung mga lumalabas sa atin na pananalita, katulad ko halimbawa, bakit ako nagsasalita ng ganito? Kasi nga, ang pakiramdam ko, inuudyukan ako ng Holy Spirit. Kaya hindi po mawawala o hindi mauubusan ako ng salita patungkol dyan. Pero kung wala kang pinaglalaban, dahil ang pinaglalaban mo lang ay naisugo ka ng puno mo na mag-attend ng rally, wala yan. O kaya ay binayaran ka, marami pong ganyan Binabayaran lang para umattend ng rally. O hindi ba? Wala yan. Pero ito mga tao na ito, ang pinaglalaban nila ay totoo. At malamang nga ay galing sa Diyos. Kasi nga speak up for those who cannot speak for themselves. Napakalinaw po yan. O isang sentence lang yan. Hindi ba? Pero maintindihan nyo na. Hindi ba? Kaya nga sila, kung pupunta sila doon sa rally, out of their heart, nanggagaling lang doon sa kalooban nila, will flow rivers of living water. Kahit anong sabihin nila, totoo yun. Kahit anong sabihin nila, pwede yun ilaban. Yun ang sinasabi ko po dito. Kaya hindi titigil yan at napapansin ko, dadami yan at umiigting pa yung panawagan na ibilanggo. Sila Chis Escudero, sila si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva. Ay, ang tansya ko po dyan, lahat ng mga pumalakpak kay Duterte nung sinabi niya na, who is this stupid God? Sinabi niya po yan. Lahat ng pumalakpak doon. At isa na yan, sila Jinggoy yan. Sa palagay ko lang At yan sila Chis Escudero, pumapalakpak yan. Hindi nyo ba napapansin, bakit lahat sila ngayon nauubos sila? Bakit lahat ngayon, makakasuhan sila, hindi ba? Kasama nga sila Pagbabayaran po nila yan. Isa na ito si Harry Roque, hindi ba? Ang sabi niya, pero ang palagay ko, para paligayahin lang. Gusto niyang paligayahin si Duterte. Nung birthday ni Dilima, ang anong sabi niya? Ang wish niya kay Dilima, mabulok na sa bilangguan. The rest of the life, yun ang sabi niya. Nasa bilangguan, the rest of the life. Pero in Filipino parlance, hindi ba? In Filipino language, ang ibig sabihin nun, si Dilima, mabulok na sa bilangguan. Ay idle word po yun Pagbabayaran niya yan, hindi ba? Ayan po Hindi ba? Yan po ang pinamamanhik ko dito. Kaya hindi kami titigil na magsalita patungkol dyan.
Out of your belly kasi will flow rivers of living water. Marami pong kanyan, marami pong topic yan na pwedeng sabihin na ganyan. Halimbawa sa salvation, o halimbawa sa yung sa sino ang mapupunta sa impyerno, pwedeng itapik yan eh. Kaya nga, out of your belly will flow rivers of living water. Na totoo. Kasi nga, nag-umpisa ka dun sa katotohanan eh. Na ang sinabi ay, speak up for those who cannot speak for themselves. Ayan po. Kaya sumisigaw sila. Hindi ba? Ayan po sige po at hanggang dito na lang po at ako po ay nananalangin sa Panginoon na bago po ako mag-umpisa ay yung lahat ng nakikinig sa akin ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.